Maligayang pagbabalik sa aking channel. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Para sa video natin ngayon, atin ang alamin ang 5 propesiya na maaaring maganap sa hinaharap. Una ay ang Mars mission. Noong 16th century ay may isang French astrologer na si Michel de Nostradamus. Siya ay isa sa mga kilalang manghuhula dahil karamihan sa kanyang mga hula ay nagkakatotoo. Samantala, marami naman ang nagsasabi na ang mga hula niya ay maaring totoo o di kaya naman ay nagkataon lamang. Marami din ang naniniwala sa kanya noong mga panahong iyon at naging bantog siya dahil sa ginagawa niyang panghuhula hanggang sa kanyang kamatayan. Ngunit bago siya bawian ng buhay ay nag-iwan siya ng isang libro na pinangalanan niyang Lay Properties. Nakapagtala siya ng may kabuang 942 na mga hula at marami sa mga ito ang nagkatotoo. Halimbawa na lamang dito ang malupit na pamamahala ni Adolf Hitler, ang pagkakaroon ng COVID-19 at kahit ang Apollo 11 moon landing mission. Ang lahat ng ito ay tinalakay niya sa kanyang aklat na kanyang ipinublish noong 1555. Dagdag pa rito, ang pinaka-nakamamangha tungkol sa mga prediksyon ni Nostradamus ay nakasulat ang mga ito ng patula. Sa libro ding iyon isinulat ni Nostradamus na sa taong 2023 ay isang celestial fire ang tatama sa isang royal edifice at ang liwanag ng Mars ay mawawala. Sa ngayon, ayon naman kay Elon Musk at sa NASA na aabutin ng 2029 bago makarating ang tao sa Mars. Samantala, sinabi naman ni Nostradamus na ang unang manned mission sa Mars ay magaganap bago mag-2029. Dagdag pa niya, anuman ang maunang mangyari ay may magaganap na mga aircraft crashes. Pangalawa ay ang British Royal Family. Noong nabubuhay pa si Queen Elizabeth II ay isa siya sa pinakaminahal at hinangaan na empress sa kasaysayan. Siya din ang may pinakamatagal na panahon ng pamumuno sa kasaysayan ng British Crown. Subalit noong 2022 ay nagluksa ang bansang United Kingdom kasama ang British Royal Family dahil sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II. Pagkatapos ng nangyari, ang mga akda o libro ni Nostradamus na hindi ganun mabenta sa merkado ay biglang tumaas ang bilang ng nabebenta. Sa una ay hindi kapani-paniwala ang koneksyon ng libro sa pagkamatay ni Queen Elizabeth, ngunit nagkatotoo ang sinasabi sa libro. Hinulaan din niya na sa pagkamatay nito ay papalitan siya ng isang hari na sinasabi ding papalayasin ng mga tao. Pagkatapos nga nito ay napalitan ng nasabing hari ng isang hindi inaasahan ng karamihan na magiging isang hari. Ang nasabing libro ni Nostradamus ay nalimbag noong 1555 pa lamang kaya malinaw na hindi pa niya kilala si Queen Elizabeth ng oras na iyon at kung gaano katagal ito mananatili sa kanyang pwesto. Karagdagan, hinulaan din niya na magiging matagumpay ang paghalili sa kanya dahil ang humalili sa kanya ay isang 96 years old na si King Charles III. Gayunpaman, si Prince Harry na noon ay malayo sa UK ang inaasahang hahalili kay King Charles. Ang pangyayari ding iyon ay talaga namang hindi inaasahan dahil alam ng karamihan na si Prince Harry ay nagbitiw na sa kanyang pwesto. Ngunit ang kapatid niyang si Prince William ang kasalukuyang humalili sa kanyang pwesto. Kung paniniwalaan si Nostradamus, si Prince Harry bagamat nagbitiw na sa kanyang tungkulin ay magiging hari pa rin. Pangatlo ay ang robo shopping. Hindi tulad ng dati na marami sa atin ang mas pinipiling magpunta sa Amazon o eBay para mamili ng ating mga pangangailangan. Ngayon ay may dalawa na tayong option sa pamimili, maaaring online shopping o retail shopping. Sa kabila nito, kahit mas mapapadali ang pamimili kung sa online store bibili ay marami pa rin ang mas pipiliing magtungo talaga sa mga tindahan o shopping store upang mamili ng kanilang mga kailangan. Bakit kaya? Ayon sa iba, ang pagpunta sa mga stores upang mamili ay nakakatulong na malaki dahil nababawasan nito ang logistic cost at ang tagal ng paghihintay sa tuwing ibinabalik ang hindi magandang produkto na nai-deliver. At syempre, gusto din ng mga tao na makita muna nila ang produkto bago nila ito bilhin. Samantala, mayroon namang mga hula na nagsasabi na hindi na natin kinakailangang mamili ng mga groceries dahil ang mga drones na mismo ang magde-deliver ng mga pagkain, gamot at ng iba pang mga on-demand na produkto. Ang drones na ito ay tinatawag na delivery drones at ang hulang ito ay nagaganap na sa kasalukuyan. Noong 2006 ay nagtatag ang US government ng Federal Aviation Acts na nagpapahintulot sa commercialization ng mga drones. Pinapayagan din ng batas na ito ang mga ordinaryong mamamayan, non-profit organization, government agencies at marami pang iba na mamahala ng sarili nilang drones. Noong 2016 ay nag-release ang Amazon ng pinakauna nitong delivery drones at ito ay tinawag na Prime Air.
Sa ngayon ay umaabot na sa 30 minutes ang pag-deliver ng mga packages o orders. Ngunit ano kaya ang mangyayari kapag mas lalo pang umunlad ang teknolohiya at ang lahat ng bagay ay naging digitized na at kahit ang mga robots ay makakapag-deliver na din ng mga packages? Pang-apat ay ang telepathy and social network of brains. Kahit na may texting na sa internet, mas madali pa rin sa atin na makipag-communicate sa pamamagitan ng pagsasalita o pakikipag-usap sa iba dahil naniniwala tayo na ang pagbaba o pagtaas ng ating boses o yung tinatawag na tono ang paraan para tayo mapakinggan. Mayroong isang kakaibang hula mula kay Ian Pearson na maaaring magpabago sa nasabing ideya pagdating ng panahon. Si Pearson ay isang British futurist na nakapagsulat ng umaabot sa 85% sa mga oras na iyon. Mga 30 taon nang nakakaraan, hinulaan niya na magkakaroon ng mga smartwatch at music subscription na ngayon ay nangunguna na sa merkado. Karagdagan dito, nasa 6 na taon nang nakalipas, nagbigay muli siya ng panibagong hula. Ayon sa kanya, ang neurotechnology ay magbibigay sa atin ng kakayahan upang makipag-usap tayo sa iba sa pamamagitan lamang ng ating pag-iisip at ito ay magaganap sa darating na 2050. Upang mangyari iyon, sinabi niya na kailangang matutunan ng mga tao kung paano ilagay ang mga chips sa kanilang utak. Ang mga chips na ito ay magbibigay daan sa ating mga utak upang mag-integrate sa mga advanced cloud na mga computer na kung saan ay makakakonekta ang ibang mga tao. Sa pamamagitan ng quantum cloud ay maaari nang makapagpadala ng mga mensahe at kahit anong gustong sabihin ng walang sinasalita na kahit ano. Sa pamamagitan nito ay maaari ka nang makipag-usap, matuto, makapagbahagi ng mga mensahe at maaari din makuha ang kasanayan ng ibang tao sa pamamagitan ng pagsusuri ng iyong isipan sa buong mundo ng database. Ang pangalang itinatawag sa database na ito ay Hybrid Intelligence Biometric Avatar o maaari ding HIBA. Panglima ay si Vladimir Putin bilang Lord of the World. Sa isang bundok sa Bulgaria ay matatagpuan ang libingan ni Baba Vanga. Sa katunayan, ang tunay na pangalan niya ay Angelina Pandava Gustarova. Simula bata pa lamang, siya ay bulag na. Subalit sa kabila ng kanyang sitwasyon ay nakilala pa rin siya bilang isang mystic at mahusay na manghuhula. Napredict niya ang ilan sa mga nakakagulat na pangyayari dito sa mundo. Kabilang na dito ang paghiwalay ng Soviet Union, Chernobyl disaster at petsa ng pagkamatay ni Stalin, ang paglubog ng Russian submarine Kursk, ang September 11 attacks, ang pagkapanalo ni Topalov sa World Chess Tournament at gayon din ang tensyon na nagaganap ngayon sa North Korea. Base sa mga naging hula niya, masasabi natin na madalas niyang makita ang mga natural disasters na magaganap sa hinaharap. Gayon din, binalaan din niya ang mga tao tungkol sa mga kaguluhan bago ito mangyari. Sa kabilang banda, marami sa mga taong nakakakilala sa kanya ang nagsasabi na nahulaan din daw ni Baba Vanga ang tungkol sa gagawing pag-atake ng Russia sa Ukraine. At si Vladimir Putin ay magiging pinakamakapangyarihan at ang Russia ay magiging hari ng lahat ng mga bansa. Sinabi din ni Baba Vanga na si Putin ay magiging Lord of the World at ang Russia ay magiging pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga bansa. Walang sino man ang nakakaalam kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Nasabi niya mga hulang ito kasunod ng naging prediction niya patungkol sa Russian at Ukraine war. Ngunit ayon naman sa ibang mga mystic tulad ni Baba Vanga, ang sarili mismong mga tauhan ni Putin ang papatay sa kanya balang araw. Umasa na lang tayo na hindi magkatotoo ang kanyang mga hula dahil isa pa sa nabanggit ay ang tungkol sa World War III at gagamitan ito ng mga nuclear weapons.